Gawa ka video boss, yung malinaw pag-calibrate please idol. Ayan, July 13 niya pa yan kinoment. Ngayon ko lang gagawin kasi ngayon ako nagkaroon ng weighing scale na may timer. Tara, gawin na natin. Gagamitin natin dito sa iyang Ethiopia Yirga Chef ng Bean Black. Ayan. Para sa mga katulad ko mga kalimutin. Yan, nalimutan ko yung capacity ng portafilter ko. Ang ginagawa ko, pinupuno ko ng beans yung portafilter ng sakto lang. Bali 16 grams yung lumabas. Tapos 1:2 natin, 16 grams times 2, so 32. Yan, tapos hatiin natin sa 5 na tig 6 ml. So bakit ba natin siya hatiin sa 5? Itong tinatawag na explode and compress ni Cayo Cosio, pero ginamit ko siya as espresso, doon sa espresso kasi sa pour over niya to ginagamit. Tapos lately ko lang nalaman na may tawag pala talaga dito, yung salami cut. Ngayon ko lang nalaman. Ayan, once na nahati na natin siya sa 5, titikman na natin siya isa-isa. So ito yung una. Yan. Nasa high acidity tapos heavy body yung lasa. So ito yung pangalawa sa 5. Ito yung number 2. Pagtikim ko, nasa medium high acidity pa rin yung lasa. Medium to heavy body. Mamaya na natin number 3. Lumalo na tayo sa number 4. Number 4 is nasa medium to low acidity, medium to light body. Number 5, lasang tubig na nasa light acidity, low acidity, tas light body. Tapos saka natin tikman yung number 3, pinabalanse sa lahat. Ayan, dito may flavor, medium acidity tapos medium body. Nalasahan ko agad yung pagka citrus at hint ng berry ng Yirga Chef ng Bean Black. So iiwanan natin itong 2, 3, and 4. Tatanggalin na natin si number 1 at number 5 kasi wala namang espressong sobrang lapot at wala rin namang espressong sobrang labnaw. So tatanggalin natin siya, iwan natin 3 para may reference pa rin tayo. So once na familiar na kayo sa lasa ng inyong espresso, para makalibrate nyo to, kailangan natin gumamit ng espresso compass. So ano bang meron sa espresso compass? Sa espresso compass, kung makikita nyo, doon sa mga labas na black is yung nalalasahan nyo. So once na ito yung nalasahan nyo, doon naman sa inner black, ito yung mga adjustment para makuha nyo yung ideal espresso para sa inyo. So ayan, nag-pull tayo ng espresso agad. Tinatawag natin tong baseline. So umabot siya ng 46 seconds, 16 grams in pa rin at 32 ml out. So tikman na natin yung ating espresso. So dito sa shot na to, nakukulangan ako sa flavors, tapos sobrang light ng body. So ayan, tingnan natin espresso compass kung ano yung natikman natin. So nandun ako sa parang watery, doon sa watery. Tapos may konting bitter. May konting bitter siya. Tapos ang adjustment na pwede natin gawin is either grind finer or decrease yield. So mas pinili ko dito is yung decrease yield. Yan. Sa pag-adjust ng mga parameters, dapat isa-isa lang para kung sakaling mali yung na-adjust mo, alam mo kung saan mo ito ibabalik at hindi ka maliligaw. So ayan, mag-pull na tayo ng shot. So ang gagawin pala natin ay i-decrease yung yield. Ayan. So 25 ml na lang yung yield, 44 seconds out at 16 grams in pa rin tayo. So kung makikita nyo yung crema, medyo napangitan ako, pero hindi, sa lasa tayo magkakatalo. Tikman natin. So ayan, pagtikim ko, sinampal agad ako ng flavors, lumabas agad yung citrus tsaka hint ng berries kasi matamis-tamis eh. Okay na sana ako dito, pero wait, yung concern ko dito yung body. Yung body, natikman ko kasi yung body niya yung number 2. Yung acidity niya pang number 3. Ayan tinikman ko ulit. Yung acidity niya pang number 3 tsaka yung flavor. So para sa akin, ideal na to. Goods na ako dito. Masaya na ako dito. So ayun, isa sa nakakatulong sa akin mag-calibrate is yung espresso compass. Basic calibration. Natututunan agad ng kahit na sino. Doon muna tayo sa basics. Saka na yung mga ibang adjustment, temp, ganyan. Marami. Kung ano kasing mayroong adjustment sa espresso machine eh. Pero dito, makukuha mo agad yung gusto mo. So, kung gusto nyo magpa-seminar, PM lang kayo guys. Ayan, PM lang kayo sa page o kahit saan man dyan kung pinost. Ayan, okay na ako dito.
Maraming salamat.